Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here! So for today, let's do a sit-down vlog. Legit, nakasit tayo sa carpet. So yun guys, I'll be sharing with you my budget and a little teeny tiny haul of our Kuala Lumpur, Malaysia trip. So ayan guys, it's been what? 2.5 weeks after our trip, and ayun, ngayon lang natin ito nagawa guys kasi nga tuloy na naman po ang mga ganap natin in life. So ayan, para makita nyo guys, and ang masasabi ko panoorin nyo hanggang dulo dahil ang mura rin ng Malaysia guys. So let's do the vlog. So yan, so ayun guys, like the usual, sa mga bago dito sa ating channel, I'm Joyce Yabut Bartolome. I'm a travel vlogger. Nice. Yan guys, I vlog sa aking mga tour around the world. Actually, this is a diary for me. Ayan nga, kasi binabalikan ko rin to kung magkano ba nagastos ko. Ayan, and happy ako na yung diary ko ay pinapanood nyo rin. Hope this helps. So, ayan, let's start. So, I usually put on notes yung mga gastos ko sa araw-araw. So, let's start with the pre-flight expenses. So, yun guys, we booked our flight to Malaysia 2 weeks prior our trip kasi nga, as a very busy couple talaga kami guys. So, ayan. So, our flight cost us 17,395.86 guys. It's on the, mahal side. We booked PAL pala, flying to Kuala Lumpur. Ayun guys, pero I checked today. Today is September 9, and guys, ang mga flight to Kuala Lumpur in 2 weeks time, mga nasa 8 to 9K lang. So, ayan, variable talaga ang flights guys. You check on Piso Sale also kung may time kayo to check on flights para makamura kayo. So yun guys, next naman we booked a hotel na sobrang i-recommend ko sa inyo. Check out my TikTok and IG account at Yabut Joyce and JY to check yung aking, and we also have a vlog here ng ating review sa Sleeping Lion Suites. Ayan guys, it cost us 3,910 per night, or yung mga isasabihin ko sa inyo dito guys na price is divided by 2 na siya kung sharing siya. Kasi kaming mag-asawa ay 50-50 lagi tuwing kami ay nagta-travel. So yun guys, we have our own money, pero pag sinabi niyang libre niya, pag sinabi ko libre ko, ganun nag-work ang aming pagmamahalan. Charot. Ayun. So, hotel is 5,865 yung binayaran ko for 3 nights. So, yun guys, Sleeping Lion is, ano siya ngayon, bagong hotel siya, bagong suite siya doon sa Bukit Bintang area, the shopping area of Kuala Lumpur. So, guys, sa ganda ng location niya, sa affordable price niya, lagi siyang fully booked. So, kung katulad namin kayo na ang flight nyo is madaling araw pa, I suggest na kunin nyo na yun the next day. Ayun, for convenience lang. Kasi, ay, mainit. It's a tropical country para maka-refresh pa kayo bago kayo magpunta sa airport. So, yan. Next naman, ang hindi dapat natin kalimutan every time we travel is to get an insurance. So, I got from Travel Joy in Klook. Yan, it cost us 368.60 each sa 4 na days na namin na nasa Kuala Lumpur yun. Covered na kami. Around mga 500k to 1 million ang coverage nito guys. So, check out Klook, and don't forget to use my code JoyceClook, yan, to get 5% discount. So, diba? Tipid tips! Next naman, I also booked through Klook ang wifi namin na guys, nakita nyo naman na muntikan pa po tayo mag-struggle is real. Kasi nga, dahil nga 2 weeks lang kaming magpa-fly, parang a day na lang before ng flight namin ako check ng wifi. And yung usual na ginagawa ko na I booked yung pocket wifi doon na sa country na pupuntahan namin. Sold out na siya. So, first time kong nagkuha ng wifi, dito ko na pick-up sa NAIA, Terminal 1 kami guys. If you wanna know kung saang banda, check out our first episode here in our Malaysia vlog. So, pinakita ko doon. And kuya, sir, thank you so much po. At maaga po kayong pumasok that day. Kasi nga guys, always read yung mga, yung mga information every time you book anything. Yun nga guys, minsan doon tayo nagkukulang sa pagbasa, no? And ako, honest mistake yun.
na ang redemption pala ng Wi-Fi routers is from 6 AM to 11 PM. Ayun guys, ang flight namin ay ang boarding namin is 5:45, 6 pa mag-open. Buti lang nag-open talaga early. So, ayan, nailaban po natin or else doon na tayo kukuha. I saw also on the comment section na baka pwede rin akong kumuha ng eSIM. Yan ang ating ita-try on our next travels. Ayan, thank you so much sa mga nagko-comment and keep on commenting here guys para pare-pareho tayong natututo sa pag-travel and seeing the world. Ayan. I appreciate it guys. So, parang natututo din ako sa mga next nating lipad. Next naman, I also want to thank In Between Worlds. Ayan, kasi yung Hong Kong vlog ko naman na budget, nakalimutan ko namang sabihin guys, ang travel tax. So yun, i-add nyo na lang yung travel tax dun sa last nating budget dun. Now naman, same pa rin, 1,620 each tayo for travel tax. So pwede nyo rin itong bayaran kasama ng flight nyo or you pay na directly pag nandun kayo sa airport. So, just for our pre-flight expenses, guys, our total na is 26,437.21. Actually, guys, ito naman talaga yung big chunk ng gastusin nyo every time you travel, yung flight, yung hotel. Tapos, once naman mabook na to, goods na kayo. Ayan. Variable na kung anong klase ba kayong traveler, kung budgetarian ba kayo, kung nasa splurge talaga kayo, luxury travel talaga kayo. Kami naman, for this travel, we're on the budgetarian-ish. Ayan, hindi tayo masyadong nag-splurge, hindi rin naman tayo tipid na tipid, nasa mid lang tayo. We pay for convenience, we eat anything we want, pero hindi tayo gumastos ng luxury. Pinigilan po natin bumili ng bag kahit nasa shopping district po tayo. And sabi nila, ang shopping daw sa Malaysia is good. Given na marami silang stocks, ano rin daw, walang pila. Oo nga, napansin ko walang pila doon. So, ayun guys, pagdating natin ng Malaysia, nag-withdraw kami, the usual sa Maybank na ATM kami kumuha ng money. 1 ringgit RM, yung pera sa Malaysia is equivalent to 13.63 pesos. Yun yung forex na palitan nung panahon na nandun kami. That was August 21 to 24, 2024. Ayun guys, mga ganun naman nag-range yan. So, check nyo na lang siya. So, ang initial na withdraw ko is 640 ringgit or 8,855. So, yan guys. Ang goal ko nun is to, to splurge or gumastos ng 2,000-ish each, ayan, each day. Yun guys, kasi nga technically transportation and yung pagkain lang naman talaga ang gagastusin ko. So yan, let's go on our day 1 naman na expenses. So, from airport, nag-bus tayo going to KL Central. Yun guys, kasi initially our plan was to take the bus, that's around an hour ride. Tapos mag-MRT sana kami para makita nyo rin yung transportation nila. Pero yun nga, we pay for convenience given na tayo po ay may mga dalang maleta. So, nag-bus tayo, that's 205. Ito ang pinakamura na choice and or option when you wanna come to KL Central, kasi nga guys, others nag-express sila from airport, nasa 600 yun one way. Yung iba naman nagde-direct na sila ng Grab. Kasi, to be honest guys, mura talaga mag-Grab sa Kuala Lumpur. So, kung ako lang, diretso na tayo, pwede na tayo mag-taxi doon. Given na kung 3 kayo, 4 kayo, may mga kahati kayo, sulit na yun guys. So, when we arrived naman sa KL Central, ayan, tumitingin lang tayo sa Código here, nag-Grab naman kami na 20 ringgit lang. 3 kami, divided by 3 yun. 95 pesos lang yun guys. Para sa convenience, di ka na maghihila-hila ng maleta mo. Sulit na yun. Tapos, nag-check-in naman kami sa Sleeping Lion, guys. Ayun, we booked through Klook. Kami ni Jello, hiningaan kami ng 30 ringgit for tourism hotel expense or 245 pesos. Tapos naman si Ira, hello Ira, ang ating friend na nakasama natin sa ating Malaysia vlog. Siya naman nabayaran niya na itong tourism
na payable during her booking naman din. So, ayun, may options yata whenever you book. So, go check that na lang. Mura lang naman siya, guys. And then, nag-brunch kami sa, nakita nyo naman na local restaurant, and it only cost me 204 dun sa kinain ko. May, ano na ako nun, mee goreng, and meron na ako na drink na te. Tapos, we went around pavilion and get some cheese tart. So, 115 lang yung share ko doon. Kumain ako ng roti boy for 40 pesos. Lahat na to, guys, I'll be sharing in peso na lang. Para, madali na kayong mag-compute, no? Para sa mga nagtatanong naman ng in dollars, guys, ang dollars ay 60 pesos isang dollar. Yun, guys, sorry, hindi ko na kayang i-compute pa lahat para sa inyo. Kaya nyo na yan. Ayan, tapos, nung gabi naman, nag-Jalan Olor kami, guys. So, dito medyo marami tayong nakain. Actually, hindi pa nga. Kung bibigyan ako ng chance again bumalik sa Malaysia, ang mga gagawin ko ulit ay kumain pa din. Kasi hindi ako nakakain ng satay. Hindi ko nakain yung shendol. Hindi ako nakakain ng seafood, ng stingray. Masarap yung mga ganyan sa Malaysia. So, yan ang mga babalikan natin. So, yun. Ito na nga ulit. Jerky, kumain ako. 81 pesos. Kumain ako ng pani-puri na hanggang ngayon, guys, ay talaga namang ano pa rin siya, palaisipan sa akin kung ano bang tunay na lasa doon. May nagsasabing iba, minty daw. Yung iba naman parang dapat may maasim kasi may tamarind dapat yung sauce. So, hindi ko alam. Baka makarating na tayo ng India sa palaisipan na to. Pani-puri, ang dami nun, 8 ba yun? 6 yata yun. 136.30. Tapos kumain ako ng pancake na highly recommended ko. #SheLoves. Ayan, 68.15 pesos. Tapos nag-dessert kami ng shaved ice. Hati kami ni Jello, 129.4. Tapos kumain kami ng fries. Alam nyo bang sikat na sikat pala yung fries na yan sa Malaysia? Ang part ko doon ay 75 pesos at tubig ay 54.52 pesos, dalawa na yun. So, for our day 1 expenses, guys, ang nagastos natin is a total of, kasama na yung transportation natin from the airport, 1,381.41. Ayan na naman po, sobrang mura na naman po, mga kababayan. Charot. Ayan, guys, mura naman mag-travel. Just plan your travels. Choose kung anong klase kayong traveler. So, ayan. See the world. Yan. Wow. May pang ganun. Guys, kasi iba. Iba yung feeling talaga. Nakikita mo ibang culture. Naaaral mo yung, alam mo yun, kung anong meron doon. So, ako, I highly encourage you to travel, guys, when you can. Ayan po. For day 2, August 22 naman, nag-breakfast kami. 155 ang nagastos ko. So, nakita niyo naman, nagkaya toast ako na nahulog-hulog pa. Tapos, may 10 na tayo nun. And then, napadaan po tayo sa FOC. Magsi-CR lang ako, napagastos pa ako. 1,355. I'll be sharing with you later. Ayan. Tapos, nag-photo kami, diba? Sabi nila, punta ka sa ibang bansa to see the tourist stuff. Kami naman para mag-photo booth. Tama ba yun? Pero ang cute. Ang cute kasi nun, guys. Pagka nung nasa Taiwan kami, nagganon kami. Sa Korea, nagganon ba kami? Pero yun, yan. Gawin yan. Para meron kayong souvenir. Kasi nga, hindi pala ako nakabili ng ref magnet sa Malaysia. Ayun. So, guys, ayan. Marami akong insert na chika every time ginagawa itong budget. So, sana okay lang sa inyo. So, yun. Photo is 130.63. Dalawa yung copy nun. Ito yung part na nabayaran ko. And then, nag-grab kami to Batu Caves. So, yun, guys. Others, nagtitrain sila to Batu Caves. Pero, upon checking yung route, ang daming beses nung lilipat, parang dalawa, guys. Ang haba ng lalakarin. So, I highly suggest, lalo na kung marami kayo, is to take Grab. Ayun, ang Grab namin ni Jello, 182 yung share ko doon. Mura na, diba? Kaysa maglakad ka ng malayo. Tapos, doon, pag nasa amin mag-picture-picture, guys, hindi na kami umakyat sa dulo. Pero pag umakyat kayo doon, at may gusto kayong puntahan sa side ng prayer area nila, may entrance pa yun, pero I think mura lang naman siya. Kami, we opted to take photos and videos sa baba. In-appreciate na namin sa baba dahil mainit nga rin, guys. At nag-drinks kami. So, yung 7-Up ko doon, 40 pesos lang naman siya. And then, we took the Grab again, going to Chinatown or Petaling Street for only 149. Ayun, guys, malayo din yon. From, parang outskirt na ng KL yon. Bumalik kami sa Chinatown nila.
Kumain kami ng matchi for 40 pesos yung share ko. Soya is 17 pesos lang. Tapos dito tayo medyo nag-splurge for pasalubong. Ang ginastos ko for chocolates is 1,063.14. More on sa pasalubong kaya sa office mates. Tapos yun guys, si Jello, ang ginastos niya sa chocolates para sa sarili niya ay 3,000-ish yata yun. Kasi yan, si Jello ay chocolate lover talaga. Tapos nag-grab kami going back to the hotel dahil nga kailangan natin ibaba ang mga pinamili natin. That's 91 pesos lang. O, diba? I love it. Ang mura talaga, guys. Kasi nga, hindi ganun ka-accessible ang kanilang transportation. Well, mas maganda sa atin ang train nila, pero medyo malayong lakaran siya. So, nag-grab na lang kayo talaga. Grab, baka naman. Charot. So, yan. Nag-dinner kami naman. Saan ba kami nag-dinner? Nag-dinner kami sa Bakute. Ayan, guys. Ito, medyo on the pricier side siya. Pero, guys, ang masasabi ko talaga, highly recommended ko yung Bakute doon sa Pavilion. Sobrang sarap doon. Try it. Ang binayad ko dito is 613.35. Tapos, nag-Don Quixote ako, guys. First time ever. Nag-Don Quixote ako. At ang binili ko lang ay, it's a girl thing, na 68.15 pesos. Yun lang ang binili ko. Kasi nga, pag nag-donkey ka, pag nakapag-donkey ka na sa Japan, guys, at nag-donkey ka, like, sa Thailand, oo, diba sa Thailand, nabudol tayo dyan. Natuto na ako sa Taiwan. Ang times 2, times 3 na. So, syempre, pigil-pigil lang tayo dahil nga may mga pinaghahandaan tayong laban sa December sa Europa. Okay. Yun. So, hindi tayo gumastos doon. So, for day 2, ang total natin is 1,486.13. Ayan, guys. Kung isasama ko yung shopping ko naman, 2,418. Yun, may pasalubong na naman ako doon. Ayan, medyo umakyat lang tayo sa 2,000 natin na budget. Pero carry bells pa rin. Para i-offset na lang natin yung hindi natin nagastos the other day. So, let's go naman to day 3, August 23. Ito pala guys, share ko lang sa inyo. Medyo, check on the weather. Kasi nung nandun kami, every time umuulan. As in, si Ira nga, kung mapapansin nyo sa vlog, bigla siyang hindi nakasama ng day 2 and day 3. Kasi, naulanan siya guys nung day 2. Tapos sumama talaga yung pakiramdam niya. So, nasulit niya yung hotel. Buti maganda ang hotel namin. Pero yun nga, always bring your umbrella when traveling. Especially sa tropical countries. Ayan, very unpredictable ang weather. Tapos, drink your water, guys. So, yun. Day 3 namin, guys. Sinulit namin ang pagtulog. Dahil ang sarap matulog. Dahil maulan. And then, sinulit natin ang ating amenities sa hotel. Dahil ang ganda naman talaga ng amenities sila. So, in the morning of day 3, ginamit natin ng gym. So, makit po ang likod ko dito dahil nagmagaling po tayo, nag-treadmill tayo, nag-cycling tayo, nag-swim tayo. Anong pinaglalaban mo, Joyce? So, yun. Sa tulang, ang sakit ng likod ko nung gabi na yun. Pero yun, half day tayong nasa hotel. Very good naman talaga. Highly recommended. Ayan, kung babalik ako doon ulit ako magsistay. So, ito lang. Ang ginastos natin for day 3. Nag-brunch kami, guys, doon sa nearby na local restaurant. Tapos, ito lang. Medyo napamahal ako kahit karinderya-ish siya, guys. Dahil, 2 squid yung na-order ko. Feeling ko mahal yung seafood nila. So, 504 ang gastos ko for brunch. Pero busog na busog naman ako. Very good naman yon. Tapos, dahil nga maulan, guys, nag-walk na lang kami around sa Bukit Bintang. Kung makikita nyo, guys, sana naman na-enjoy nyo ang aming moments sa mag-asawa sa Kuala Lumpur. Kahit nasa mall tayo magdamag. Ayan, guys, kasi nga, una-una sold out yung gusto natin gawin na night bus tour. Tapos maulan lagi, guys. So, hindi kami makatalon-talon to one place to the other. Kasi nga, diba, mahilig kaming maglakad mag-asawa. Hindi kami makalakad masyado dahil, hindi pa masyado yun, no, guys. 20,000 steps tayo lagi a day. Pero hindi namin na ilabas ang mga sarili namin outside KL pa dahil nga maulan. Ang pagka-gloomy, no, guys, parang nakakatamad kumilo. So, nasusulit ang mga hotel naman talaga for staycation at malling para hindi tayo maulanan. So, yun lang. For sure, babalik tayo ng Malaysia. Ito na nga. So, dahil nga kailangan kong bumili ng
susuotin ko for the Klook event. Thank you so much for watching the vlog. Naisingit natin, real time yan. Ang saya guys, ang saya nun. Thank you so much for watching the vlogs and don't forget to use my Klook code JoyceChiKlook. Help me guys achieve my manifestation. Kasi guys, ito maisingit ko lang. I really wanna thank everyone guys kasi may mga nag-comment doon na Joyce, parang kang pro na traveler na, parang ganun. Guys, sa totoo lang, mahilig talaga akong mag-video. Ngayon lang ako, well, itong mga, dahil nakapag-vlog na tayo, parang magto 2 years na yata tayo dito. Dito lang ako nakakuha ng lakas ng loob at salamat sa mga nag-enable sa akin, family and friends to do this. Nagiging raw fan na naman tayo. Do this kasi guys, 2013 pa lang nagta-travel na ako. Like, alam mo yun, napuntahan ko na ang Korea 4 na beses, napuntahan ko na ang Taiwan 5 beses, ang Japan 5 beses, nakapag-Europe na tayo. Guys, kung nakita nyo lang kung gaano ako kakuratsa dati, wala akong naipon. Pero nakita ko ang world. Yun, guys. Ang investment ko ay ang memories. So, yan. Kung nasa naipon ko, nasa memories ko sa pagpunta sa ibang bansa. And no regrets. Kasi masaya naman ako dito. At mas masaya ako now na nado-document ko at naisasama ko kayo sa pagpasyal. So, ayan. Thank you so much. Na-share ko lang na nag-clock ako. Dami ka nang sinabi. Pero yun, guys. One, gusto ko talaga maging director at ang saya ko naman dahil hindi lang tayo director ng buhay natin, tayo rin ang artista dito, tayo rin ang minsan nag-i-edit dito pero salamat sa kapatid ko sa pag-i-edit. So yan, I'm so happy guys to where we are now. Ayan, ang saya ko lang talaga sa phase ng buhay na ito dahil nagagawa natin ang mga gusto natin gawin. So kung may gusto kang gawin, gawin mo na today. Yan guys, laging pinapayo ko sa inyo kasi kung may stock lang sa isip niyo na gusto ko mag-vlog, gusto ko magnegosyo, gusto kong gawin ito. Guys, kung hindi kayo magsa-start, magsa-stick lang siya sa isip mo at lagi ka lang may what if. Yan, kung kailangan mo ng sign, do it today. Okay, going back. Yun nga, day 3 namin. Guys, nagpa-budget lang tayo dahil kung chika time, no? So, ayan, for day 3 natin, pumunta kami sa H&M, guys. 2 branch pa. Dahil nga, hinanap ko, ito, ang outfit natin for Klook. Kasi nga, ang aming theme for that event is Palm Royal Chic. Yun, guys. Na-achieve naman natin siya. Pero alam nyo, para kasi siyang ball, ABS-CBN ball, or anumang ball, ng mga travelers, guys. Siyempre, di naman tayo yung nagpabongga-bongga talaga ng todo dahil, awardee ka ba, girl? Pero yun nga, sinasabi ko, minamanifest ko, guys, na nag-start ako sa may Klook Creator Program ng, ano ba to? Ng May nga ba? Nag-start. Pero hindi ako nag-active talaga, guys. Pero alam mo yun, meron kasi doon top 100 travelers. And guys, makapasok lang ako sa top 100. Ay, dream come true na naman ito. So, help me. Wow. Ba't ganun? Kung gusto niyo lang naman gamitin ang aking code, JoyceChiKlook, para makapasok tayo dyan sa next goal natin in life. Yun. Kasi kung, ayun lang, use it lang. Kung nakikita nyo na helpful ang ating mga travel tips, ano, yun. Wala naman pong pilitan dito. Kung gusto niya lang naman. So yun, nabili natin ang ating look nun from H&M Malaysia, 1,745 guys. Pero labas ko na to sa ating budget dahil budget ito ng aking social media fund. Ayun, tas kumain kami sa Nando's. Ang sarap nito. Hello April, ang friend namin sa Dubai. Sana makarating tayo dyan sa Dubai soon. Siya ang nag-recommend sa amin to eat at Nando's. Para siyang peri-peri natin dito sa Manila. Ayan, at 366 pesos. At ayun, dahil maulan, nag-grab kami pa uwi for only 199.87. So, yun guys. So, for our day 3, walang shopping. Ang ginastos natin in total is 1,164.97. O, diba? Kapag half day kang nasa hotel, mura lang nang gagastusin mo, guys. Ayun, kain lang, tsaka grab. Tapos, kung isasama naman yung shopping ko, nasa 2,909.87. So, tanggal na natin yun.
Dahil ibang purpose naman yon. So, for our last day, guys, ayan na nga, nag-check out na rin kami nito. Pero early morning, ito ang sekreto para sa hashtag Happy Wife, Happy Life. Suportahan nyo ang inyong asawa sa mga gusto niyang gawin sa buhay para suportahan niya ang pag-shopping. Tama. Wow. Yun guys, so sinamahan ko si Jello as POV lens ako or the BTS event content creator niya on the day to get the behind the scenes ng pagsali namin sa ano ba tawag nila sa ganun? Run nila with Adidas Runners Malaysia. So, ayan. Sobrang nakakakilig, guys. Hindi man ako Adidas runner. Si Jello kasi is a lead runner here in Manila. Guys, grabe ang pag-welcome. Wala akong masabi talaga sa kabaitan ng mga tao sa Malaysia. Yan ang one thing na gustong-gusto ko about them. Very hospitable, very welcoming, very warm ang mga tao sa Malaysia. Iba. Guys, para kaming instant celebrity doon. As in, ang mga camera sa amin naka-check nyo ang Adidas Malaysia na post. May mga mukha po kami ni Jello dyan. So, yun. Dahil ko na naman sinabi. Nag-grab kami outskirt of Kuala Lumpur na yon for only 197.50, guys. Kasama na yung toll doon. Ito yung part ko. Tapos, pabalik naman sa hotel, 142 naman ang grab namin. Tapos, nakita nyo guys, nag-breakfast kami ng roti. Highly recommended. At ang maganda pa doon, sa tabi ng hotel namin guys, ang mura lang. Alam nyo kung magkano ginastos namin. Chikadora. 136.30. Dalawa na kami ni Jello. So, yun. After namin naman mag-check out guys, lumabas kami again. Tapos, nag-withdraw pa ako dahil ubus na ang ating ringgit. Kumuha ako ng 100 ringgit or 1,363 pesos. Tapos kumain kami ng lunch with Ira again sa may Bakute. And ang ginastos ko doon is 681.50. And then, umikot kami around. So, yung ibang nakita yung pagkain na wala dito, like yung fries, si Jello ang gumastos na nun. So, may mga times nililibre niya na ako. So, labas ko na yun sa budget ko. Kumain tayo nung kunafa fingers, guys, na di ko talaga alam ano ba dapat lasa nun. Parang, dapat yung cheese ang in-order ko. Yung cream lang kasi. That's 177. Tapos, guys, nag-grab na kami going to the airport for 500 each. Ito guys, yung mga nagsasabi sa inyo na sana nag-grab ka na lang to and from the airport. Ito na po, nung pa-uwi, nag-grab na kami talaga for convenience dahil we've been traveling the whole day pa rin and walking. So, ayan, travel for convenience. Tapos, kumain kami doon na, guys, ito talaga, sagad na yung pera namin. Si Jello, as an accountant, gumana ang kanyang mathematical, ano niya doon, tawag doon, mathematical something niya doon. Binilang niya ako, ilan yung order namin, kung papasok pa yung pera namin. Guys, kulang kami ng 10 centavos. Tapos, sobrang ano talaga, sabi pa naman nung nasa counter, nung sir sa counter, it's fine. Syempre tayo, we pay kung anong i-consume natin, pero wala na talaga. So, humingi ako ng tulong kay Ira at humingi ng 10 centavos at sabi niya, 10 centavos lang talaga. Yun lang talaga. Yun na last naming pera. So, wala akong na iwan sa akin na ringgit. So, ang chicken namin na in-order nun ay, hindi ko pa pala na-convert guys, 43.90 times 16.56 divided by 2. 299 pesos yung kinain ko na Korean chicken. Sarap nun guys. Pero mas masarap daw dun sa city, sabi ni Ira. So, yan guys. For our total Malaysia expense guys, it cost us without shopping, 32,603.20 na guys. Alam nyo ba, kapag tinanggal ko yung sobrang mahal ko na flight na 17,000 na hindi ko nire-recommend sa inyo, ang gagastusin nyo lang dapat ay kung 8,000 ang flight nyo, pwede kayong gumastos lang ng 23,000 pesos. 23 to 25 pesos. Mai-enjoy nyo na ang Malaysia nyo ng 4 na araw na hindi tipid na tipid guys. So, ayan, I highly recommend to check on flights na mura guys. Pero if you wanna pay for convenience, go book Philippine Airlines. Ayan guys. Kasi kasama na dun yung food, kasama na dun yung baggage. So, yun guys. Ganon kamura ang inyong gagastusin kapag, ayan, nag-travel well kayo at inaral nyo. Pero kung katulad namin kayo na
Walang itinerary, go with the flow. I think 32,000 pesos for 4 days travel is already a decent price to pay for, ayun, para makalanghap ng ibang hangin, makakita ng ibang kultura, maka-appreciate ng ibang pagkain. Ayan! So, for our short haul, guys, ayan, isama na natin dito dahil wala naman akong masyadong pinamili talaga. Unang-una yung binili ulit natin sa H&M. Ito, yon guys. Alam niyo yung parang medyo as a shopaholic din, no? Sa isang taong mahilig talaga mag-shop, close fist talaga tayo sa paggastos. Ang katabi ko na lahat ng luxury stores, wala akong pinasukan dahil mahirap nang matempt, 'di ba? Sabi nga nila, out of sight, out of mind. So, yun guys. Kasi nga, naghahanda tayo sa ating next travel, doon talaga tayo mag-splurge. So, yan guys. Bumili lang tayo ng pasalubong. So, ito. Actually, guys, buti nga may natira pa dahil 2 weeks na nga at napamigay ko na sa family and friends, office mates. Tapos, si Jello nakain na as a chocolate lover, guys. So, ito na lang. Lagay ko na lang rin yung picture dito nung nasa maleta siya nung inaayos namin. So, yan. 1. Chocolates, guys, are the best pasalubongs from Malaysia. Ang pinakasikat nila na brand is Burials. So, ito, ang natira sa akin, ang aking almond green tea. Alam nyo ba, guys, na ang presyo nito is around 100 to 120 pesos lang. At pagbukas mo, dami niya palang laman. So, kung gusto nyong magpasalubong, ito ang mga hacks ko, guys. Kung gusto nyong magpasalubong, kumuha kayo ng, siguro mga 4 boxes nito. Tapos, kumuha kayo ng mga, siguro mga Ziplocs. Hashtag Ziploc gang. Ayan, hello sa mga gumagamit na ng Ziploc kapag nagta-travel. Doon nilalagay yung pera. So, yun. Maglagay kayo ng ilang peraso. Siguro may mga 15 pieces din to. Lagay kayo ng ilang peraso sa bags. Assorted para lahat matikman nila. So, yan. Ito, highly recommended ko tong naka-box na to. Sobrang mura. Sobrang sarap nung tiramisu classic nila. Dalawa yung brand na meron nito. Burials and Alfredo. So, yan guys. Ito, kumuha rin kami. Akala mo dami panlaman, no? Ang laman na lang nito is isang piraso. 10 bars ito assorted, guys. This is from Checkers. Ito, mura lang kasi siya, guys. Parang, nasa 40 pesos lang yata tong isang bar. Hindi siya super ka-duper sarap compared to the other brands. Pero, pwede na rin. Pwede na rin. If you wanna try. Kung hindi ka naman super arte sa chocolate, ito. Ito na lang naiwan. Ayaw kasi ni Jello to. Fruit and nuts. Siguro ako na lang kakain yan. Tapos, yung mga chocolates din nila, guys, may mga buy 2 take 1, buy 5 take 1, buy 10 take 1. So, get nyo yun. Mura talaga. Nagre-range siya from 100 pesos. Ito nga 40 eh. 40-50 pesos to mga 200-ish pesos. Tapos, ito guys, highly recommended ko to get also. Masarap to. Nung nag-Hong Kong tayo, guys, nabili ko to. Kaya na-happy ako nung nakita ko ulit siya sa sa KL. Ang tatak naman nito, ang brand niya is Alessio. Ayan guys, ito na lang ang naiwan sa amin. Bittersweet, almond white chocolate, almond dark chocolate. Tapos meron ding assorted nito guys. Ayan. Parang nasa 150 or 200 pesos lang isa nito. Parang wala pa nga 200 guys. So ayan, pasalubong finds. Very good. Yun lang for chocolate guys. And then lastly, ang nabili natin na damit. Magsi-CR lang tayo, nabudol pa tayo. So, nakakuha ako sa FOS ng mom shorts. Ang maka-Zara, guys. So, ayan, mura lang nito. 300 pesos lang yata ito. Or mga less than 500 pesos. Tapos, nakakuha ako na 3 na crop shirts for 800 pesos. Sobrang ganda ng tela niya, guys. Ito. Ayan. Ayan. At ayan. Ayan lang, guys. Diba? Ako ba to? First girl. Wala kang ginastos masyado sa shopping, no? Very proud, guys. So, ayan. Ako proud naman ako sa akin dahil kahit gusto kong bumili ng bag, hindi tayo bumili ng bag. So, yan. Alam nyo kung bakit. Kasi, guys, ito na nga. Ang ating pinaka-aabangan. Hindi ko mapapromise, guys, na December na talaga. It's September 2nd week now. At kating-kati akong mag-book ng flight sa totoo lang. Pero looking at my calendar, guys, kasi kung hindi nyo pa alam, I'm POV Lens. Here's my baby. I'm a wedding event content creator. Bukod pa sa aking corporate job, bukod pa sa aming namispad, nandito po ako sa aming Airbnb.
At paggawa ng content creation, ang dami pong ginagawa ng lola nyo. So, sana, ang pinaka-feasible lang na dates now to travel is ang, ano nga ba ito? Araw ng mga patay. Ayun guys, yun na lang talaga, November 1 and 2 na lang talaga ang dates ko na open mag-travel. So, tiningnan ko, ang mga potential flights guys, medyo ang mahal na nila. So, iwi-weigh ko dahil nga on December, sa mga hindi pa may alam, we'll be flying muna ng Taiwan ng second week dahil nga yan ang maabangan nyo para alam nyo tuloy-tuloy pa rin po ating travel. We'll be going to Taiwan from December 12 to 16 to support Jello. We'll be flying with the family, Mom and Angel, kasi isusupport natin si Jello sa kanyang Taiwan Marathon. We'll be there with friends as well. Mga friends si Jello, magtatakbuhan po sila sa ibang bansa pa. Ayan. And then, ang aming major travel for this year, we'll be having our honeymoon and our first year anniversary as husband and wife. Hashtag Mr. and Mrs. B, the Bartolome. Show us some love. Follow us on IG, TikTok, and FB, the Bartolomes. Ayan guys. We'll be flying to Europe guys. Ayan, may Europe tour tayo. Exciting. Ayun guys. Ano pa ba? So yan, kung makapagsingit tayo ng travel pa here sa Asia, ayan, abangan. Pero habang wala guys, dahil nga we're already towards our first year anniversary as husband and wife, ang mga aabangan nyo dito sa ating YouTube channel are our wedding tips. Ang tagal na nito guys na kailangan ko na siyang i-post kasi nga gusto kong i-share sa inyo ang saya ikasal at syempre ang mga pagdadaanan nyo pag ikakasal, ang daming kailangan gawin. So I'll be sharing you, masayang topic ito. So comment down below kung ano ang mga gusto nyong malaman about weddings guys. I'll be so happy to share my thoughts with you guys. And then second, I'll be sharing also with you ang mga natutunan ko sa first year na may asawa. Gusto nyo ba yun? Ayan, yan ang chika time ko. Kasi habang naliligo kanina, yan ang naisip ko na parang, dahil ko pala natutunan. And masaya naman ikasal guys. So, ayan, abangan. I'll be doing, and thank you so much for appreciating also our day in a life. Ayan guys, dahil sa mga nakasubaybay, may mga friends, ang office mates ko na biglang nagsasabi na, kilala mo ba si Joyce Bartolome? Parang nakita kita sa vlog. So ayan, I appreciate guys. Tapos si Jello din daw, parang may katakbo yata siya na parang, ikaw ba itong nasa vlog? So ayan, thank you so much guys. Parang nakikita-kita nyo na ang vlogs natin. Pero nakita ko sa algorithm guys na parang 73% of you guys are hindi pa nakasubscribe. So, para alam nyo ang ating mga latest post, please subscribe and ring the notification bell para una kayo sa mga topics natin at uploads natin here on YouTube guys. So, ayan, tuloy-tuloy pa rin ang posting ko ng travel tips. I'm transitioning all my social media accounts, FB, Instagram, and TikTok to all travels. Like, ito na talaga, all out na tayo sa gusto kong gawing pag-travel the world. Ayan guys, follow me on my social media accounts at Yabut Joyce Ann on Instagram, Chi JY on TikTok, and Joyce Yabut Chi on FB. Ayan guys, hindi ko alam kung paano maging sa FB natin. I'll be posting more there. So ayun guys, I truly appreciate you. Thank you so much for commenting. Yung mga comments niya naman na nakikita ko to improve our vlog. We'll be doing that also. I appreciate you guys for appreciating the vlogs, and welcome to the new subscribers guys. Sobrang saya ng puso ko na nanonood kayo dito. More on chika-chika lang tayo dito ha guys, and enjoying life. Ayun nga, encouraging you guys to be happy with life dahil nga you only live one guys. You only live once guys. So yan, enjoy life, do what you love. Ayun guys, kasi alam niyo yung mga madalas kong naririnig at tinatanong sa akin, paano mo nagagawa? Paano ganyan? Paano ka nagsimula? Guys, best time to do it is today. Huwag mong isipin, huwag kang mahiya kasi nakakahiya naman din mag-vlog sa una. Pero guys, wala ka naman tinatapakan na tao. Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Ayan, be a blessing to others. Share happy vibes lang. So yun lang naman ang goal natin here sa vlog. So, ayan, on the next vlog,
wedding tips, married life, our dailies. So, yan. See you guys sa aming major travel sa December. Thank you so much for watching our vlogs. Ayan guys, magbibigay ako ng tips naman for winter na travels on Instagram. So, yan. Dami ko na naman, chika guys. Di tayo matatapos dito. Thank you so much for watching our Malaysia vlogs. Babalik tayo dyan for sure. Yun lang. Bye!